Ipinagdiriwang ni Carlos Yulo at ng girlfriend nitong si Chloe San Jose ang kanilang 52nd month anniversary. Sa post ni Chloe, binahagi nito ang love letter ni Carlos Yulo para sa kanilang anniversary. Bago mag-umpisa ang mensahe ni Carlos para kay Chloe, una nitong nagpasalamat sa Panginoon dahil sa buhay na ipinagkaloob sa kanila. Matapos nito ay nagpapasalamat umano si Carlos kay Chloe dahil sa suporta at pagmamahal na binigay nito sa kanya. Masaya daw si Carlos sa journey nilang dalawa ni Chloe dahil unti-unti na umano nilang natutupad ang kanilang mga pangarap sa buhay ng sabay. Na-appreciate din umano ni Carlos ang lahat ng sakripisyo ni Chloe sa kanilang relasyon. Tila nagpahiwatig na din si Carlos na nalalapit na ang pagpapakasal nilang dalawa dahil sa sinabi nitong magfo-focus na umano sila sa kanilang next goals. Handang-handa na din umano si Carlos Yulo na bumuo ng kanilang sariling pamilya ni Chloe San Jose. Happy 52nd monthsary, mahal ko. Good morning, mahal ko. Thank you po, Lord, sa panibagong araw at buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Para sa iyo, mahal ko, maraming salamat sa binigay mong suporta at pagmamahal sa akin. Sobra akong natutuwa at namamangha sa naging journey at mga nangyayari pa sa buhay natin ngayon. Unti-unti na nating naaabot yung mga pangarap natin sa buhay ng sabay. Lahat ng sakripisyo mo para lang masuportan ako, sobra ko po yun na-appreciate, mahal ko. At lahat noon ay worth it. Salamat po ng marami, mahal ko, at sinamahan mo ako sa journey na to. Di naging madali pero di ka sumuko katabi ko. Inalalayan, ginabayan, sumuporta ng walang sawa. Pinagpasensyahan at higit sa lahat, minahal mo ako ng sobra. Alam kong marami pa tayong napagdadaanan sa buhay, pero handa ako na salubungin lahat yon kasama ka. We did it, mahal ko. Now it's focus on our next goals. At syempre, excited na ako maging daddy at asawa. Habang inaabot mo naman ang pangarap mo, mahal ko, nandito ako nakasuporta at mamahalin ka ng buo. Happy 52nd month po ulit, mahal ko. Mahal na mahal po kita. Bukod sa love letter ni Carlos ay may bulaklak din itong binigay kay Chloe San Jose. Isa-isa namang sinagot ni Chloe San Jose ang ilan sa mga naging komento ng publiko sa post niyang ito. Katulad na lamang ng netizen na kung saan sinabing iba daw talaga ang nagagawa ng may utu-utong jowa dahil nagagawa daw magpapalit-palit ni Chloe ng hair color at nail polish. Iba talaga pag may nagagastasang utu-utong jowa, papalit-palit lang ng hairdo at color at nail polish. Sagot naman ni Chloe sa komentong ito ay kung kaya naman umano niya para sa kanyang sarili, bakit naman daw hindi? Dagdag pa nito ay ipagpatuloy na lang daw ng netizen ang hate niya sa kanya. And what of it if I can afford it myself? Keep hating. Maging ang komento na kung saan sinabing maghihiwalay din daw si Chloe at Carlos ay hindi din pinalagpas ni Chloe San Jose. Maghihiwalay din kayo, tandaan mo, sinabi ko. Sagot ni Chloe San Jose, kamusta naman po kayo ng asawa mo? Naghiwalay na ba? What you throw at others will come back right at you 10 times harder. Samantala, narito pa ang ilang komento ng mga netizen tungkol sa post ni Chloe San Jose. Deep inside, malungkot pa rin si Carlos dahil hindi na niya nakakabanding mga kapatid niya, mga pamangkin niya, mga lola at lolo niya. Ang great mother niya, especially yung dalawang magulang niya na sumuporta sa kanya. Kung ano man ang narating niya ngayon, yung magulang niya pilit pinabangon sa mga oras na pasukukan na. Yung mga magulang mo na andyan para sa'yo sa panahong walang-wala ka kahit piso. Sa panahong ginagabayan ka nung musmus ka pa lang. Sa panahong iniisip ng magulang mo kung paano kayo makakaraos ng mga kapatid mo sa araw-araw. Alam namin may puwang pa sila sa puso mo. Kaso inuunahan ka pa rin ng kaba ng dibdib mo, hindi mo alam kung anong mukhang maiharap mo sa pamilya mo.
Iyak mo lang kay Lord yan, makakabawi ka rin sa pamilya mo, not now but soon. Tandaan mo Kaloy, mas masarap salubungin ang Pasko nang walang tampuhan sa mga puso ng bawat isa. Family ties mean that no matter how much you might want to run from your family, you can't. Magpapasko na bati-bati mga magulang. Masarap mabuhay nang walang galit sa puso, lalo kung mga magulang nyo maiksi lang ang buhay. Huwag ubusin sa galit at hinanakit sa kapwa ang oras natin sa mundo. Love, love lang. Kitang-kita mo talaga na nasa punto na sila ng buhay nila na happy sila i-share sa public kung sino sila at kung anong meron sila, at na-appreciate nila lahat ng nakakaunawa at sumusuporta sa kanila, at wala ni silang kahit konting pakipa sa mga negatibong opinyon ng ibang tao. Say whatever these nega people wants, they don't give. They're just happily living on their own terms. Best wishes to both of you, Carlos and Chloe. Your past sad nightmare experiences regarding family is best lesson not to bring in your own home and will lead you to be a good parents in the future. Kasi hindi nyo ipaparanas sa kanila yung mga naranasan nyo. Be happy always. Take care of your relationship. Why there's so much hate in here? First and foremost, wala tayong ambag sa buhay nila. Nakasubaybay lang tayong lahat. Ngayon, bago natin pakialaman ang buhay nila, simulan natin sa mga sarili natin. Nakatingin tayo sa kalat ng ibang bakuran pero sa sarili ninyong harapan, di nyo mawalisan. Bago tayo mamuna, manghusga o makialam ay siguraduhin muna natin na wala tayong pagkakamali na nagawa sa buhay. Kung sino rito ang walang kasalanan ni isa, sige, siya ang unang bumato. Let's be happy for someone else. Happiness. Be yourself and be happy. Leave this toxic attitude we had as an Filipino people. Be kind to everyone. At sana maging okay na kayo ng magulang mo para mapayapa ang isipin ng bawat isa. Masarap mamuhay sa mundo na masaya kasama ang mahal sa buhay, lalo na ang magulang.